Binira ni dating Speaker Martin Romualdez ang Marcos administration sa gitna po ng isyu ng anomalya sa 2025 national budget at sa flood control scandal. Baka hulugan din ang pahayag ni Romualdez na marami raw siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan at sa dating administrasyon. Sa isa pang punto ng video message ng dating House Speaker, walang patumanggayang pinangalanan sina Zaldico at Senator Chis Escudero. Gate Romualdez, hindi siya papayag na sa kanya ibunton ang lahat ng sisi. Nasa frontline, nabalitang yan si Mariel Enriquez. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear, I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong Immigration Lookout Bulletin Order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista? Approved din daw ni House Speaker Bogie D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot dyan ni Ombudsman Boying Remulla, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti nang sabi ang sana naman dito lang siya magpa-check up. giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may Immigration Lookout Bulletin Order ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahapunan, inanunsyo ng ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation, bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng ombudsman na precautionary hold departure order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ko, mali-maletang pera ang idineliver umano sa bahay ni Romualdez. Pero muli niya yang itinanggi. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Giit pa ni Romualdez, hindi siya parte ng Bicameral Conference Committee na siyang bumubuo ng final version ng panukala para sa national budget na siyang pinapipirma sa Pangulo. Binanggit din niya sina Ko at nooy Senate President Chis Escudero. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Two people were instrumental in making those budget decisions. Chis Escudero and Zaldico. May patutsada rin si Romualdez kay Navotas Representative Toby Chanco. Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. There were real concerns about irregularities in the budget process. Why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Dagdag pa ni Romualdez, hindi siya papayag na maging panakip-butas sa aniyay tunay na may sala. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution. I know many things about this current administration
and past administrations as well. Bukod naman sa precautionary hold departure order, humiling na rin ang Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na maghain ng freeze order para sa mga ari-arian ni Romualdez. Pero ayon sa abogado ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na abiso kaugnay ng aplikasyon sa freeze order. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. From the start of News this 5. controversy, At tunay po ng balitang yan, makakausap natin ang former President ng Integrated Bar of the Philippines or IBP, si Attorney Domingo Cayosa. Attorney, magandang gabi at maraming salamat po sa pagtanggap sa amin pong tawag at interview. Good evening. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Sir, first of all, a bit of confusion from our end kasi we were earlier of the understanding na only the courts can prevent a person from leaving the country through a whole departure order. Ngayon, the Ombudsman apparently denied the request for travel clearance of Martin Romualdez. Sino ho talaga ang may kapangyarihan na pigilan pag-alis ng bansa? Well, iba-ibang authorities ang may kapangyarihan depende sa nature at level ng krimen. If it is a crime punishable by more than 6 years, mga korte yan. Yung mga aliens naman, mga tao din yan, sa Department of Justice. At depende rin ho sa klase ng restraint. Meron yung whole departure order na ini-issue ng korte. Meron din yung precautionary whole departure order na rini-request ng Ombudsman o DOJ ng prosecution dun sa Regional Trial Court o kaya sa Sandigan Bayan or the higher courts. So, depende ho yan. Meron ding DOJ circular 2010 wherein yung mga cases which are punishable less than 6 years dun sa mga municipal trial court level naman, pwedeng mag-issue ang DOJ. So ito yung range of possibilities when it comes to any allowable restraint of the freedom of citizens to travel or to change abode. So anyway, ang ano ko lang doon, ang napansin ko lang, talagang ang gusto nilang i-emphasize o i-capsulate sa mata ng bayan na may ganitong amount na 6 billion na transaction kahina-hinala doon sa bangko ni Inday base sa AMLAC. Pero ako naman, spokes, alam naman natin na ang gobyernong ito, lahat ng imposible kaya nilang gawin. Ako personally, hindi ako naniniwala sa mga numbers na yon. Pero gusto ko tanungin sa lawyer perspective, ano nakikita mo dito? Tama ba yung ginawa ng AMLAC na o AMLC, Anti-Money Laundering Council, na pagbigay ng mga numbers na walang proper court order? Kasi narinig ko din yun sa sinabi ni Congressman Marcoleta na hindi dapat nilalabas yung mga ganon. Your point of view? Tatlo ang nalabag sa ginawa ng Okay. Committee on Injustice. Unang-una ang saligang batas. Kasi hindi po pwede na ikaw ay magkoconduct ng search without a search warrant. Ang ginawa nila, naghanap sila ng mga suspicious transactions di umano, no? Pero kinakailangan yan, merong basbas ng hukuman. Dahil yan ay nasa saligang batas, nasa Bill of Rights. The right of the people to be secure in their papers, places, and residences shall be inviolable except upon lawful order of a court. Yan ang lengguwahe ng Bill of Rights. Bukod pa dito, dalawang batas ang nagsasabi na hindi po pwedeng gawin yan dahil lamang sa supina ng Committee of Injustice. No? Yung ating Secrecy of Bank Deposit Law ay nagsasabi na absolutely confidential ang mga bank deposits. At ang only exception dyan is kung merong court order nga. No? At kung ito ay gagamitin sa impeachment trial. Alam naman natin kung ano ibig sabihin ng impeachment trial. Ito ay kapag nagkasampa na ng impeachment case sa Senado at dinidinig na ng Senado. Kaya nga nung bank accounts ni dating Chief Justice Corona nabuksan kasi doon nga ang proper venue, no, sa impeachment trial, hindi sa House Committee of Injustice. At pangatlo, sa AMLAC. Ito talaga napakatindi ng pananagutan ng AMLAC. Kasi the AMLAC cannot even inquire, much more publicly publicize accounts without court order. Hindi lang sa ordinaryong korte, ha? Kinakailangan galing pa sa Court of Appeals, sa Special Division ng Court of Appeals, bago man lang nila po pwedeng buksan
ito hindi lang binuksan, isinapubliko pa. So talagang My God. napakatindi ng paglalabag sa saligang batas at sa dalawang batas na binuo naman ng Kongreso. Kaya ako nagpagtataka bakit itong mga mambabatas na ito mukhang ignorante sa mga batas na ibinasa mismo ng Kongreso, no? So ako talagang baliwala tuloy ang impormasyon na nasiwalap nila. Ang aking advice sa publiko, huwag paniwalaan dahil lahat po yan, ang tawag dyan, it is the fruit of the poisonous tree. So hindi po dapat yan pansinin, hindi dapat paniwalaan, baliwalain lang ng taong bayan dahil nalabag ang karapatan ng ating Vice President at ng kanyang esposo na nakasaad sa saligang batas at dalawang special laws. Hindi lang ordinary laws yan, ha? Special. In fact, yung pag-i-inquire, hindi pa kasama yung isa sa publiko, ha, dahil dapat yan confidential, miski ikaw ay nag-inquire na, no? Dapat may court order pa sa Court of Appeals at hindi man lang sa Regional Trial Court.